Good afternoon, Philippines! Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Ito ang inyong likod, Mr. Typhoon Mike Padua, upang magbigay sa inyo ng pinaka-latest topical update dito sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng Western Pacific. Ngayon, araw ng December 24, Lunes. At ngayong gabi po ay Noche Buena na, pero may papalapit pong medyo malakas na low pressure area na sa kasalukuyan ay nandito sa may Philippine Sea. At kung titingnan natin itong ating satellite animation, nakikita natin yung pag-develop ng kanyang rain cloud circulation na lumalapit sa area ng Visayas. At dito naman sa Luzon, bago natin balikan itong low pressure area na si 93W, ay nakita natin ang medyo lumalakas na hanging amihan, nagbibigay ng cloudy conditions na may padaan-daan na showers, occasional showers, at medyo malamig na temperatura sa area ng Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands. Ganoon din sa ibang bahagi ng Luzon, kasama ang Kabikulan, lalong-lalo na sa coastal areas ng Bicol Region. Also dito sa may area ng Cagayan, yung coastal areas nila, at sa may Isabela, Aurora Province, also dito sa may Quezon Province. And then dito naman sa may Visayas ay medyo mahangin din, na may konting effect nitong hanging amihan. At itong amihan na ito ay lalong lalakas habang lumalapit itong low pressure area na si Tropical Disturbance 93W na hihilahin itong hanging amihan. At dito sa Mindanao ay manatili ang scattered na mga rain clouds. May mga ang ibang areas may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa may area ng Davao Oriental at Davao Provinces, sa ibang bahagi ng Davao Provinces. Okay. Now, ito na po yung circulation ng bagyong low pressure area, hindi pa po siya bagyo. Low pressure area na si 93W. At ang ibang agency, gaya ng Japan Meteorological Agency, ay in-upgrade na po bilang isang mahinang tropical depression. Subalit sa ating analysis, hindi pa po siya isang ganap na tropical depression. So, we will keep it as a low pressure area o tropical disturbance habang papalapit ito sa area ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. So makikita natin na yung kanyang rain clouds ay medyo na-displaced o natatagpuan sa may northern part ng kanyang circulation. Tignan natin dito. Nandito yung kanyang circulation. At yung kanyang kaulapan, rain clouds, ay nandito sa may northern part dito. So ito ay inaasahan na dadaan sa may area ng northern tip of Mindanao o kaya sa may area ng Leyte o Samar provinces. So, babantayan natin ito within the next 24 to 48 hours. At kung nakikita natin dito sa ating track chart kaninang tanghali, ito ay inaasahan na dadaan dito sa may area ng northern Mindanao, palapas dito sa may southern Visayas. Although may latest tayong track chart mamayang late in the afternoon to early evening. At pinapakita rin dito yung pagdating ng kaulapan, rain clouds, na magbibigay ng mga pabugso-bugsong ulan, light to moderate to sometimes heavy rains. Pero pagdating ng Tuesday, late Tuesday, bukas, Pasko, hanggang 26 till the 27, may mga moderate to heavy rains na po dulot itong kaulapan ng low pressure area. Kung titingnan natin itong zoom animation, satellite animation, nakita natin yung medyo mabilis na hanging amihan na nagbibigay na pabugso-bugsong ulan dito sa may coastal areas ng Quezon Province. At may mga ibang areas naman gaya ng Bicol, itong area ng Caramuan, coastal areas ng Albay, may mga padaan-daan na rain showers na dala nitong hanging amihan na lumalakas habang papalapit itong si low pressure area 93W. At nakita rin natin dito sa satellite itong kaulapan ng low pressure area na nagsisimulang magkaroon ng consolidation yung kanyang kaulapan. Although yung southern part niya walang ulap, so clear, and then yung northern part niya medyo mabigat yung dalang ulan. So bukas ng umaga, linggo, bukas ng umaga, Martes, December 25, ito inaasahan malapit na sa area ng Samar at Leyte.
At December 25, Tuesday night, nasa area siya ng Visayas. Mag-landfall o mag-cross ng Visayas at magdadalang malawakang pag-ulan. Umpisa dito sa may Bicol, sa may Visayas, at sa ibang bahagi ng Northern Mindanao. Hindi lahat ng Mindanao maapektuhan itong system na ito. Yan guys, sinabi natin, yung kanyang rain clouds ay nasa north of the center. Okay, kung titingnan natin itong mga iba-ibang models, majority ng mga computer models ay pinapakita na ang daan niya ay dito sa may area ng Samar Leyte. At magkocross siya ng northern tip of Cebu, sa may northern Negros, at lalabas sa may area ng Panay Island, papunta sa Sulusi. Ito between 25 bukas ng gabi, December 25, hanggang Miyerkules ng hapon. Okay, December 26. At yan po yung mga computer models. Yung European models, dito siya pinapadaan sa may area ng Northern Mindanao, sa may northeastern part, Surigao provinces, at lalampas sa may area ng southern part of Bohol, at tatawid ng Southern Negros, at sa 26 ng umaga, nasa may southern tip siya ng Panay Island. So, iba ang forecast ng ECMWF, European Model. Pero babantayin natin ito dahil sakaling mag-improve yung kanyang circulation mamayang gabi hanggang bukas, posibleng maging isa siyang mahinang tropical depression at pwedeng bigyan ng pangalan na Quinta, Q-U-I-N-T-A. At kung maging tropical storm naman siya sa international, pwede siyang bigyan sa international name ay ng JMA. Kung maging tropical storm siya, pwede siyang bigyan ng international name na Wukong. So ito yung mga forecast models. So let's hope and pray na hindi siya lumakas at sana manatili lang siyang mahinang low pressure o katamtaman na low pressure area. But rest assured, magbibigay po ito ng malawakang pag-ulan from Bicol down to Visayas and Northern Mindanao. So kung titingnan natin yung 2-day rain forecast hanggang December 26 ng umaga, mamayang gabi hanggang Pasko, hanggang December 26, ay nakita natin yung makapal na kaulapan nitong low pressure area na papalapit na sa may area ng Visayas at Mindanao. At sa Tuesday, bukas, December 25, ito magbibigay ng mga pag-ulan na sa area ng Samar, Leyte, ibang bahagi ng Eastern Visayas, ngayon din dito sa may area ng Caraga region. And then pagdating ng hapon ng Tuesday, ito ay magbibigay ng medyo mabigat na pag-ulan sa area din ng Kabipulan, Tuesday night, and then Wednesday hanggang Thursday. May mga malawakang widespread rains. Medyo mabigat ang ulan dito sa may area ng Cebu, Bohol, sa may eastern part ng Negros, ngayon din sa may coastal areas ng Bicol region, base dito sa rain forecast ng Metro Media at Weather Philippines. So mga kababayan natin from Bicol down to Visayas and Northern Mindanao, mag-prepare lang po sa posibleng flash floods sa mga flood-prone risk areas, and also mga pagbuo ng lupa, yung landslides o mudslides. Dapat mag-prepare na po ang mga kababayan natin, especially dun sa mga hazard-prone areas. And also dito sa mga coastal areas naman ng Bicol at Visayas, yun din sa Eastern Mindanao, mag-prepare lang sa malalaking alon dulot ng hanging amihan na pwedeng umabot ng 15 feet. So yan po ang situation na yon sa papalapit na low pressure na kahit hindi siya maging bagyo, posibleng magdala itong malawakang malakas na pag-ulan. Umpisa bukas ng tanghali, December 25, Pasko, hanggang December 27, base sa forecast model, rain forecast model dito ng weather.com.ph. Okay, so to summarize the situation, kita natin dito ang malakas na hanging amihan galing sa malakas na high pressure sa may Eastern China. Nagbo-blow itong amihan papunta dito sa Luzon, pati na rin ang Visayas. At lalo pa itong papalakasin itong papalapit na low pressure area na malakas at magbibigay ng mga pag-ulan dito sa area ng Visayas at Bicol kasama ang Northern Mindanao and eastern portions din ng Mindanao.
And itong hanging amihan, magdadala ng malakas na hangin na hindi lalampas ng 60 kilometers per hour dito sa coastal areas ng Bicol, while sa Naga, Camarines Sur, sa ibang bahagi ng Visayas, up to 55 kilometers per hour ang inaasahan. So itong LPA na ito, magdadala rin ng malawakang pag-ulan dito sa Visayas and Bicol, kasama rin po ang Northern Mindanao. Sa Miyerkules, pwede rin umulan sa may area ng Metro Manila dahil sa malawakang sirkulasyon nitong si low pressure o tropical disturbance 93W. Okay? So, subaybayan po ang pinaka-latest update nitong papalapit na low pressure area. Mag-tune in lang po lagi dito sa Weather TV. Bukas ulit sa Pasko, December 25. Babalik ulit tayo upang ibigay sa inyo pinaka-latest tropical update sa papalapit na malakas na low pressure area na sana naman hindi siya maging isang ganap na bagyo. Pero kung maging bagyo siya, we will give you the very latest within the next few hours hanggang bukas, hanggang December 26, para masubaybayan natin at makahanda ang Pilipino sa papalapit nitong low pressure sa may area ng Visayas. So, just tune in to weather.com.ph for the latest updates on this low pressure area. Balik ulit tayo bukas, Pasko. Ito ulit ang inyong likod, Mr. Typhoon Mike Padua, nagpapaalam. May you have a very nice and Merry Christmas to all the Filipinos around the Philippines and also around the world. May you have a blessed Noche Buena to all. Good day.